Don't panic before retirement. Marami sa atin pag malapit na mag-retire, nagpapanik talaga tayo. Huwag ka munang lifestyle ng lifestyle. Hanggat marami ka pang problems, marami ka pang dapat isettle, pag nabawasan na yan, saka mag-lifestyle. So ano bang gagawin natin? Naglista po ako dito ng 6. So first is so, bakit nga ba tayo nagpapanik? Kasi nga, minsan naisip natin, hindi sufficient yung savings natin. Kulang. Yung bang alam mong nasa 3 years pa lang after retirement, wala na tayong pera. So, nakakapanik talaga yon. And second, may mga health costs tayo. Sabihin, alam mo na kailangan mo ng maintenance, alam mo na baka at any given time, makonfine tayo. So, worry natin yon yung mga health expenses natin. And of course, yung tinatawag nating longevity risk. Yung bang sobrang humaba yung buhay natin, baka hindi maging sapat sa retirement money natin. So, yan yung mga nakakapagpapanik talaga sa atin. So, sino ba sa atin ang nagpapanik na? Normal na magpanik tayo. Pero, before retirement, may mga pwede pa tayong gawin. So, kung 40s ka ngayon, or 50s, or malapit ka na sa 60, early 50s ka na, meron pa tayong makakayang gawin. So, ano bang gagawin natin? Naglista po ako dito ng 6. So, first is slow down. Yan. Mag-slow down muna tayo. Kasi nga, minsan, kakapanik natin, panik tayo, yung sobrang dami natin ginagawa. May opportunity dito, punta ako dito, gawin ko to. So kasi nga, nagpapanik tayo. Pero ang gawin mo, slow down. So when you say slow down, wala ka munang pupunta ang ibang opportunity. Wala ka munang i-open na other things. Hindi ka muna mag-business A, business B, investment A, investment B. Slow down ka muna for the meantime only. So habang ina-analyze mo yung mga bagay-bagay, habang ina-assess mo yung situation mo, slow down ka muna. Kasi, nagmadali na naman tayo ng nagmadali. Baka mamaya, wala na naman tayong matarget. Napansin mo ba, mula nung 20s, nagmamadali tayo. 30s, nagmamadali tayo. At 40s, sobrang nagmadali tayo. Ending, wala naman tayong na-accomplish. Wala tayong naipon. Wala kang investment. Wala kang mga assets na nabili. Kakamadali natin. Kaya, slow down ka muna. For the first 1 month or 2 months, slow down. Slow down lang. Second, limit what you are thinking and doing. Limitahan lang natin kung ano yung iniisip natin at gagawin natin. So, ito yung tinatawag na you focus on what matters most. So, yung iniisip mo na 24 hours kang gising, so, limitahan mo lang ano dapat laman ng isipan mo. Limitahan mo lang din kung ano yung ginagawa mo. Limit, ibig sabihin nun, hindi lahat ng invitations, hindi lahat ng nakikita natin, iniisip natin. Hindi lahat ng mga issues, concerns, problems, iniisip natin. Hindi rin lahat ng mga invitations, pinupuntahan natin. So, limit what you think and limit what you do. Para hindi tayo nagpapanik talaga. Kasi pag nagpapanik tayo, dahil natin iniisip, dahil natin ginagawa, busy-busy tayo, ending, wala na naman tayong pera. Kaya like sinasabi, maraming tao, pagod na pagod, pawis na pawis, pero walang savings, walang pera. Wag ganon. And number 3 po, create a 6-month plan. So, after mo mag-slow down, tapos nilimita mo, iniisip mo, ginagawa mo, maggawa ka na ng 6-month plan. Take note 6 months lang. Good for 6 months only. Hindi siya for 3 years, hindi for 5 years. Kasi normally, yan ang nakalakihan natin eh. Di ba sabi nga nila, laging tinatanong sa atin, how do you see yourself 5 years from now? Di ba? Oh, what is your plan for the next 5 years? Hindi ganon. Kasi nga, palapit na tayo sa retirement at ayaw natin nagpapanik-panik. Gusto natin na for a short period of time, may mangyari sa buhay natin. Kasi nga, nalilate na tayo. So, anong gagawin natin? Yung 6-month plan mo, meron siyang 3 concerns. So, eto yung problems mo ngayon. Ano ba yung 3 gumugulo sa iyong buhay? 3 gumugulo sa isipan mo. Dapat ma-solve natin yan. Dapat meron kang concrete plan for the next 6 months. For example, sobrang lumobo yung utang natin. Planuhin mo yan. Ayan ang unang-una mo sa plan mo. Lagay mo dyan, babayaran ko si utang A muna kasi malaking interest niya, and utang B. Plan po ang gawin natin. And baka wala kang savings, kaya dapat i-plan din natin yan. Ilagay mo sa concerns mo, and yung mga babayaran mo, nagpatong-patong na, yung kumuha ka ng 2 bahay, kumuha ka ng lupa, kumuha ka ng sasakyan na hindi pa lahat bayad, inuhulugan mo. Kasi minsan maabot tayo sa ganyang point eh. Kaya may plano tayo for the next 6 months. Kasi iyan ang concerns mo. Now, after that plan, start creating more income. So, pag nakapagplano ka na, syempre dapat nag-create tayo ng more income. Paano ba tayo mag-create ng more income? Alam mo
Alam mo, kung ikaw ay nasa 40s ngayon, it's so easy to create more income. Hindi gaya noon nung unang panahon, mahirap magkaroon ng other source of income. Ngayon nga, pagka nalaman mo, ay, isa lang source of income mo, parang hindi na uso yun eh. Ang uso ngayon, at least 2 o 3 ang source of income mo. Okay, so paano gagawin natin? Una, negotiate promotions. Minsan, sa buhay natin, may mga nakukuha tayo kung idadaan mo lang sa negotiations. Marami tayong pwedeng ma-achieve sa buhay kung alam lang natin yung the art of negotiations. So, magpunta ka sa boss mo, sabihin mo, hindi pa ba ako mapopromote? Ang tagal ko nang nagsiserve, baka tong department na to, pwede na ako maging leader, pwede ako maging head. And of course, you can negotiate raise sa income natin or sa salary natin. Sa tagal mo na dyan, dapat nag-increase na yung salary mo. And kung meron ka naman business, you can scale up your business. So, yan ang maging target mo. Instead na nagpapanik ka, nalilito ka, di ka makatulog, gumawa ka ng action sa araw. Sa araw, actionan mo yan. And number 4, stop overspending. Huwag muna tayong sobrang lifestyle. Huwag ka muna lifestyle ng lifestyle. Hanggat marami ka pang problems, marami ka pang dapat isettle, pag nabawasan na yan, saka mag-lifestyle. O itaas ng konting level of lifestyle natin. So, no to overspending. Kasi pagka hindi natin stop ang spending natin, talagang nakakapanik. Create another 6-month plan. So, pag naayos mo na to, nag-increase na income mo, then nag-stop ka na ng overspending mo. So, magpupunta ka na ngayon sa part 2 ng 6-month plan. But this time, it's for your future. Kanina, yung first 6-month plan mo, that is to solve your current problems. Ito naman, to start preparing for your future. Kasi nga, pa-retire na tayo. Kaya, isabay natin ang pag-prepare for our future. So, 3 aspect po yan. First, dapat kahit paano nakapag-start ka na ng investment mo. Para hindi ka naman nagpapanik. Kasi pag alam mo meron kang investment, kahit na wala kang maraming pera, pero may isa kang investment, nakakabawas ng panic. For example, ako, this year tapos ko ng Kaiser ko. So, meron na akong pang healthcare, meron na rin akong investment for the future kasi alam niyo naman, 3-in-1 ng Kaiser. Nakakabawas ng panic kasi alam ko na tumandaman ako, may investment si Rockstar. And mag-start na rin tayo ng health fund natin. Yun nga, yung Kaiser, may healthcare na din yun. Pero bukod doon, I want to have my health fund. So, yung health fund ko na yun, inipon ko naman yan sa mutual fund investment. Kaya, ito, paano ba yung mutual fund at Kaiser? We can help you yan sa IMG Rockstar Community. PM ka na sa personal FB ni Doc. Okay? Para hindi ka na magpanic. And of course, yung home. Ito yung lugar kung saan ka magre-retire. Napakalaga din yan. It will give you peace of mind. Pag alam mo na pag nag-retire ka, meron kang lugar, meron kang bahay na tutuluyan. So, pag alam mo may ganun ka, hindi ka na magpapanik. So, kaya, example, OFW ka, alam mong sa probinsya, meron kang bahay, nakabawas ng panic, di ba? Or nasa city ka, or province din, pagod na pagod ka sa nagawa mo ngayon, nakaka-stress. Pero alam mo na at the end of all this, meron akong uwian, bawas stress. Kaya dapat piniprepare na natin yan. Saan ka ba magre-retire? Paano ba ma-acquire yung place na yan? Last po, ito, apply the rule of 30%. Ano ba yung rule of 30%? Ang 30%, ito po yung all the incomes na darating sa'yo starting today. Kasi nga, nag-increase ka ng income, di ba? 30%. Ilagay natin sa dalawa. First, yung plan mo, yung unang plan na 6 months mo, yung magbabayad ka ng utang. And second, yung sa future natin. Diyan mapupunta ang 30%. Kaya dapat usahin natin. And ito pala, may last pa. And last, of course, para hindi tayo magpanic, mabawasan tayo ng stress, start doing what makes you happy. At age 40 or 50, baka hindi mo pa ginagawa yung nakakapagpasaya sa'yo. Start doing it. For example, mag-travel ka. Once in a while, mag-travel tayo. Once in a while, mag-break tayo ng konti sa work natin, sa business natin, para ma-refuel tayo and makabalik tayo sa work na mas energized tayo. In that way, nakakabawas ng stress. So, pag nabawas ng stress mo, na-excite ka, hindi ka na magpapanik. And of course, we can help you. Pwede tayong mag-usap para matulungan ka namin to prepare your future nang hindi nagpapanik. PM lang sa personal app ni Doc. Let's go, let's go. Wala tayong kape later.